Good day mga boss. So for today's video po ay meron tayong gagawing Xiaomi Mi Note 10 at ang problem po nito ay LCD problem lang naman po. So kung napapansin po ninyo dito ay nag-garbage ang display or nag-widescreen na po ito. Minsan nagamit, minsan hindi. So galing pa nga po pala ito ng province at pinadala dito sa aming shop. Sa ganitong problema po mga boss, wala po itong ibang gagawin kundi papalitan po natin ng bagong LCD po. So ang unit nga po pala nito ay Xiaomi Mi Note 10 at ang LCD po nito ay naka-curve po, hindi po ito flat. So chinek ko na po ito, then kadalasan po na common issue nito ay CPU problem. Pero itong model na to ay hindi po CPU problem dahil makikita natin sa LCD pawala-wala po ang kanyang display, nagbo-widescreen. Hindi kagaya nung garbage display talaga na scramble na kulay green nung halo-halo ang kulay. So yun po ay malaki ang chance na CPU po, hindi kailangan magpalit ng LCD. So ito po ay LCD problem, kaya ito ay binabaklas ko na dito at tinatagal ang mga screw dahan-dahan. So sa mga magdi-DIY nga po pala or magpapalit ng mga sarili po ninyong LCD at ganitong model, sundan nyo lang po ang video na ito. So ingat lang po kayo sa pagtatanggal nito or pagbabaklas po. So unahin nyo ditong tanggalin ito, lalo na itong mga flex po. Ingatan po ninyo na wag maputol, wag magasgas or mapunit po, dahil mahirap makabili ng mga parts nitong Mi Note 10 na to. So itong kanyang motherboard, ingatan nyo rin ang kanyang board na wag po itong mabend, dahil kapag nabend po ito, mamamatay po itong board na to. Pag natanggal nyo na po lahat ng parts doon sa frame ng LCD maliban sa battery, isunod nyo na po tanggalin itong kanyang LCD po na pa-curve. So dito naman gumamit lang ako dito ng manipis lang na plate. Ito plastic plate lang naman po itong pinantanggal ko. Then gumamit ako ng liquid remover kasi matigas po tanggalin ang LCD nito sa kanyang frame. So dahan-dahan lang po kayo dito. Okay lang kahit masira na po itong LCD sa pagbabaklas po ninyo kasi sira naman po talaga ito at papalitan naman po ng bago. So ayan, tinatanggal ko na po dito ang kanyang LCD at ito po ang kanyang LCD, naka-curve po at sobrang nipis po. So ang ipapalit nga po pala natin dito na LCD ay ang kanyang replacement na rin po, pero original replacement po ang ipapalit natin dito para gumana pa rin po ang kanyang fingerprint. So bago natin ilagay ang LCD, linisin muna natin itong frame para pag dinikit po natin ang LCD ay makapit na pakapit at hindi po matanggal-tanggal ang LCD. Kasi mayroon po itong mga excess na glue or mga dating glue dito. So kailangan natin ito tanggalin at linisin po talaga para pag naglagay po tayo ng bagong glue ay makapit na po dun sa LCD at hindi po siya mahulog. So ayan po, tapos na natin ito malinisan. So ito na po ang kanyang bagong LCD po, nakikita po niyo dito. Ito po ay bagong bago at brand new po. So ito po ay replacement original po ang atin ipapalit ito. So meaning ito po ay gagana pa rin ang kanyang fingerprint. So yan po, parehong pareho silang dalawa. Kung napapansin po ninyo dito ay may mga plastic pa po itong kulay blue. So bago natin ikabit yan, kailangan muna natin tanggalin itong mga plastic cover dito. Kaya ito may plastic mga boss dahil patunay na ito ay brand new ang atin ipapalit. So ayan, tanggalin natin yung plastic sa fingerprint. Yung fingerprint nga po pala, huwag nyo nga hawakan, hindi yan pwede magkaroon dyan ng alikabok or dumi. Kasi pag naharang yan, hindi gagana po ang fingerprint. Then tanggalin na po natin itong plastic cover ng kulay blue. So ayan, kung napapansin po ninyo, ang kulay nito ay parehong pareho na dun sa original. So same na same po ito. Double ingat nga po pala kayo sa pagtanggal ng plastic na to. Medyo makapit din ito kahit papano. Kaya kayo mag-iingat dito dahil napakanipis po ng LCD ng original. So pwede itong mabasag kapag ito na diinan or mabigat ang kamay nyo sa pagtatanggal lang po. So ayan mga boss, ikakabit na po natin ito. Pero bago po natin ikabit ang LCD, lagyan na po natin ng glue or pandikit itong frame nya para paglagay ng LCD, diretso kabit na po ito dahil wala na po itong baklasan. So permanent pandikit na po itong ilalagay natin dito. Kapag ikinabit nyo naman po ang LCD, doble ingat po kayo at kailangan lapat na lapat po sa kanyang frame para sukat na sukat at pantay po ang pagkakalagay po ninyo. So yan, lagyan muna natin ng glue ang paligid ng frame nito. At take note nga po pala, itong glue na inilalagay namin dito, ito ay pandikit para lang po sa cellphone. Hindi po ito pwede gamitin sa iba. At o nga po pala, kapag kayo ay magdidikit ng LCD, hindi po kayo pwede gumamit ng ibang pandikit. Yung iba kasi, yung mga nagdi-DIY minsan gumagamit ng super glue, hindi po yung pwede pang cellphone, masisira ang frame nyo dun at LCD po. Yung iba naman gumagamit ng rugby. So hindi po yun pandikit para sa cellphone. Imbis magawa ang yung cellphone, baka magkaroon po yan ng defect kasi po maluluto yung ano nyo dan or matutunaw yung frame nyo. At yung LCD po, magkakaroon po yan ng lamat kung ibang pandikit po ang inyong gagamitin sa pagdidikit po ng inyong mga LCD. Sa paglagay naman po ng glue dito ay sakto lang po dapat ang mga niyang bawat kanto ng frame nito. Yan, siguraduhin po ninyo na malagyan po ito para kapit na kapit. At syempre para hindi agad pasukin ng tubig kapag
nabasa po ito. Pero syempre, huwag nyo pong babasahin. No? Yan, tapos natin malagyan. Kaya kakabit na po natin ang LCD nito po. So yan, dahan-dahan lang po and careful lang po kayo. So ayan. Kapag nagkabit kayo nito, ipantay nyo po dito sa kanyang frame upang hindi po siya lumagpas. Kasi ang display nito, syempre, ilalagpas din po yan. At pangit naman kung lagpas ang inyong LCD sa frame. So baka mabasag po yun. After malagyan, ayan, idikit po natin ng maayos ang kanyang LCD sa frame upang hindi po ito malaglag or mahulog po. So yan, gamit lang po kayo dito ng tela na malinis upang maidiin nyo po ng maayos ang LCD. At take note nga po pala yung mga bubbles na yan, okay lang po yan. Kasi plastic cover lang naman po yan sa ibabaw po. After nyo po maidikit at maikabit na lahat ng parts, so tanggalin nyo na po itong plastic cover nito. Then after nyo po matanggal, ipatempered nyo na rin po upang hindi po magasgas ang inyong mga LCD. So mas maganda pa rin na may tempered kahit papano mga boss, para hindi magasgas at in case mabagsak man po, hindi agad mabasag. Pero minsan kahit nga may tempered, kapag napuruhan yung LCD, ibasag po talaga. So dahil tapos na po natin maikabit ang LCD, ikabit na po natin or ibalik na po natin ang lahat ng parts na tinanggal natin. Lalong lalo na po itong kanyang motherboard na pahaba po. So ingat kayo dyan sa motherboard na yan kasi masyado yan malambot. Pagka mamaya mabend po ninyo, mamatay po yan. After nyan, ikabit natin itong mga flex. So lahat po ng flex or lahat ng tinanggal nyo dito, kailangan nyo po ibalik ulit isa-isa. Kasi importante po lahat yan. At syempre, yung mga tornilyo po na tinanggal nyo, dapat yan nakalagay. Lalo na rin po itong antena. Kailangan din po itong antena kasi ito yung nagpapalakas sa sagap ng signal ng SIM at Wi-Fi po. Then balik natin tong camera. Balik lang po natin isa-isa kung paano nyo po tinanggal at kung saan nyo tinanggal, doon nyo lang din po ikakabit or ibabalik po ang inyong mga tinanggal. So ayan, kita po ninyo, binabalik ko dito isa-isa. At o nga po pala, sa may mga ganitong issue, sa may mga ganitong problem, may mga LCD na magpapalit, pwede po kayo pumunta sa aming shop, pwede nyo po yung panoorin at hintayin habang ginagawa po namin. At syempre, meron din po kaming mga tutorial sa pagre-repair at naka-upload po sa aming YouTube channel na Gadget Site po. So dyan kami lagi nag-upload ng aming mga tutorial sa pagre-repair po. Panoorin nyo na lang po ang aming pagre-repair at isubscribe nyo po para lagi kayong updated sa mga videong ina-upload po namin. So ito po, tinutornilyo ko na po ito. So lahat ng tornilyo po dito, ay ingatan nyo po kasi mabilis ito mawala. So dapat ikabit nyo rin po ito lahat dito. Para hindi po umalog-alog yung loob or hindi po kumalas agad in case man mabagsak ito or matapon-tapon po ninyo. Pero napakarami naman po ng tornilyo nito. Pero kami pag nagagawa lahat ng tornilyo dito, kahit gaano man karami, ibinabalik po namin. At kapag halimbawa kulang naman po ang tornilyo, dinadagdagan na lang po namin para makompleto po lahat ng tornilyo. So yan, na balik ko na lahat ng screw and then ididikit po natin ulit ang kanyang back cover. So lagyan ulit natin ng glue itong back cover niya dito. Sa frame pa rin po tayo maglalagay ng glue. So ayan po. So take note, yung glue nga po pala pang cellphone lang ha. Yan, ibalik na po natin itong back cover na to. And then kung paano po natin kinabit yung LCD, ganun din po sa back cover. Pareho lang naman po ito silang naka-curve yung back cover and LCD. So ayan, punasan lang po natin dito ng malinis na tela. Yung ganitong tela lang po para hindi po magasgas yung back cover, lalo na nito makintab pa yung back cover. So yan, pit na po siya. Then power on na po natin para matesting po natin ang LCD kung working. So ito po, nag-display naman po siya ng maayos. So ito nga po pala ay OLED LCD na po ito. So ibig sabihin, same po ito ng original. So yan, functionable na po ito. Testing natin. Kita po ninyo, hindi na po siya nagwa-widescreen. Hindi kagaya kanina na nawawala-wala ang display nung nagtatouch yan. Sunod na sunod yung galaw niya talaga sa pagtatouch natin at lahat ay working condition po. So ganito po kaganda yung LCD kapag OLED rin po ang ipinapalit. Ang OLED kasi halos same na po ng original po yan. So halos wala na pong pagbabago. So kita po ninyo, functionable at okay po dito. Hindi kagaya kanina nagwa-widescreen tapos nawawala. So ito tuloy-tuloy na po ito. Ingatan lang po ninyo ito mga boss na wag maipit, wag mabagsak. Kasi yan po talaga ang kahinaan ng mga LCD, ipit, bagsak. Lalo na yung mga naglalagay ng bulsa sa inyong, naglalagay ng cellphone sa inyong bulsa, dyan po naiipit po yan. So akala nyo normal lang, yung pala, pag naipit, doon na nasisira mga LCD. So yun lang po mga ma'am and sir. MI Note 10 replace OLED LCD, original replacement, fixed successfully. Thank you and good day.